Ay, part 1 of the story. Minsang bumaba ang temperatura ng aming bayan, nagkusa akong maglakad papunta sa paaralan. Hindi ko inaasahan na magiging simula ito ng isang hindi malilimutang pangyayari sa aking buhay. Ako si Leonard, isang ordinaryong estudyante na may simpleng pangarap. Makapagtapos at makatulong sa pamilya. Ngunit sa likod ng aking mga pangarap, may masalimuot na kwento na hindi ko inaasahang haharapin. Habang papalapit ako sa eskwelahan, nakita ko si Yui, ang aking kaklase at kaibigan. Sa kanyang mga mata ay bakas ang kasiyahan na tila may planong hindi ko pa alam. Leonard, may alam akong napakagandang lugar na pwede nating puntahan. Bulong niya sa akin. Sa una, nag-alinlangan ako. Ngunit sa kanyang mga ngiti at pangungumbinsi, napapayag niya ako. Napagpasyahan naming gawin ng isang lihim na outing pagkatapos ng klase. Isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Pagkatapos ng klase, naglakad kami patungo sa lugar na sinasabi ni Yui. Isang maliit na parke sa likod ng bundok na tila nakatago sa mata ng karamihan. Ang lugar ay puno ng luntiang damo, sariwang hangin, at ang mga ibon ay kumakanta. Parang eksena sa isang pelikula, ang bawat sandali ay tila perpekto. Nagsimula kaming magkwentuhan, magtawanan, at hindi namin namalayang nagpasya kaming kuna ng bawat sandali gamit ang kanyang cellphone. Habang kami ay abala sa pagkuha ng litrato, hindi namin alam na ang aming mga ngiti at kasiyahan ay magiging simula ng isang malaking gulo. Pagkatapos ng aming outing, nagpaalam kami sa isa't isa at umuwi ako ng may ngiti sa labi. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang napalitan ng kaba nang makarating ako sa bahay. Pagpasok ko, naramdaman ko agad ang tensyon sa loob ng bahay. Ang aking ama, si Tatay Ruel, ay nakaupo sa sala, hawak ang kanyang cellphone. Sa kanyang muka ay bakas ang galit na hindi ko inaasahan. Leonard, ano ito? Tanong niya sabay pakita sa akin ang litrato namin ni Yui. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang litrato. Ngunit ang alam ko, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sa mga oras na iyon, hindi ko alam ang aking sasabihin. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit tila hindi siya nakikinig. Ano ang ginawa mo? Bakit ka nagpunta sa lugar na iyon? Tanong niya, puno ng pag-aalala at galit. Hindi ko alam kung paano ako magpapaamo. Ngunit alam kong kailangan kong sabihin ang totoo. Pa, nag-outing lang kami ni Yui. Wala naman kami nga ginawang masama. Sagot ko, kahit alam kong hindi ito sapat para mawala ang kanyang galit. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang paghihirap ng pamilya. Ang aking ina, si Nanay Liza, ay tahimik na nakatingin lamang sa amin, tila nag-aalala sa magiging kalalabasan ng sitwasyon. Ngunit sa gitna ng pag-uusap namin, biglang nag-ring ang cellphone ni Tatay Ruel. Isang tawag na hindi ko inaasahan. Sa kabilang linya, isang hindi pamilyar na boses ang narinig namin. May alam akong hindi niyo pa nalalaman tungkol sa outing ng anak niyo, sabi ng boses. Ang bawat salita ay tila nagsisilbing karagdagang bigat sa sitwasyon. Nang matapos ang tawag, ang mundo ko ay biglang umikot. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ang alam ko, ang lihim naming outing ay hindi na lihim. Pagkatapos ng mahabang sermon ni Tatay sa sala kagabi, akala ko tapos na ang lahat. Pero mali ako. Sa halip, parang nagsisimula pa lang ang totoong bagyo. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagkadismaya, ang galit na pilit niyang pinipigilan. Hindi ko alam kung paano ko siya muling makakaharap nang hindi nanginginig ang tuhod ko. Masakit ang bawat salita niyang binitiwan, pero mas masakit ang pakiramdam na nadurog ko ang tiwala niya. Kinabukasan, pilit kong iniiwasan si Tatay habang kumakain ng almusal. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng kutsara't
tinidor sa aming hapagkainan. Si nanay, na parang napagod na sa drama kagabi, ay sinubukang gawing normal ang lahat. Leonard, baka gusto mong magdala ng baon ngayon. May niluto akong adobo. Alok niya habang inaayos ang lunchbox ko. Ngumiti ako ng pilit. Salamat po, Nay. Nasa tabi ko si tatay, tahimik lang. Hindi ko alam kung galit pa ba siya o sinusubukan niyang kalmahin ang sarili. Ang bigat ng presensya niya kahit hindi siya nagsasalita. Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay sinusuri niya, na tila hinahanap ang susunod kong pagkakamali. Pagdating sa eskwela, pilit akong nagpakasaya. Kailangan kong magpanggap. Hindi ko sinabi kay Yui ang nangyari, kahit na siya ang dahilan kung bakit ako napagalitan. Hindi ko siya masisisi dahil ako ang nagdesisyon na itago ang lakad namin. Ako ang pumayag na mag-selfie kaming dalawa sa amusement park. Ako ang hindi nag-isip ng maayos. Leonard, okay ka lang ba? Tanong ni Yui nang mapansin niyang tahimik ako habang naglalakad kami papunta sa klase. Ha? Oo naman. Medyo puyat lang. Sagot ko. Pilit nang umiti. Sigurado ka? Ang weird mo kasi eh. Kahapon ang saya-saya mo. Tapos ngayon parang... Ewan. Pinilit kong tumawa. Ganon lang talaga. Huwag mo na akong intindihin. Alam kong hindi siya kumbinsido, pero wala siyang magagawa. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na pati ang simpleng selfie namin ay naging mitya ng away namin ni tatay. Ayokong iparamdam sa kanya na kasalanan niya. Dahil hindi naman talaga. Ako ang nagkamali. Ako ang may kasalanan. Sa buong maghapon, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nalaman ni tatay ang tungkol sa litrato. Hindi siya mahilig mag-Facebook, kaya imposibleng nakita niya iyon doon. Wala rin siyang Instagram, kaya sigurado akong hindi siya nag-scroll sa mga post ko. Paano? Sino ang nagsabi? Pag-uwi ko, tahimik pa rin si tatay. Pero hindi na niya ako kinakausap. Kahit simpleng tanong tungkol sa eskwela. Ang bigat ng katahimikan sa bahay. Parang lahat ng tao ay naglalakad sa manipis na yelo. Natatakot na baka may masabi o magawa na makapagpalala sa sitwasyon. Kinagabihan, habang nag-aaral ako sa kwarto, narinig ko ang pamilyar na tunog ng notification ng messenger sa cellphone ko. Kinuha ko ito at binuksan ang mensahe. Si Yui. Leonard, may sasabihin ako. Sana huwag kang magalit. Nagulat ako. Ano naman kaya itong sasabihin niya? Sinubukan kong hindi mag-overthink, pero hindi ko maiwasang kabahan. Ano yon? Reply ko. Nag-type siya ng matagal. Nakita ko ang 3 dot na gumagalaw. Tanda na busy siya sa pag-compose ng mensahe. Pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang sagot niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Pero ako yata ang dahilan kung bakit nalaman ng tatay mo yung tungkol sa picture natin. Parang tumigil ang mundo ko. Napakuyom ang mga palad ko habang pinipigilan ng sarili kong magalit. Pero bago pa ako makapag-type ng sagot, dumating ang isa pang mensahe. Na-share ko pala yung picture natin sa group chat ng mga pinsan ko. Tapos may isa sa kanila na nag-comment na kilala raw yung tatay mo. Hindi ko alam na makakarating sa kanya. Promise, hindi ko sinasadya. Napabuntong hininga ako. Sa isang iglap, parang bumalik lahat ng galit, kaba at frustrasyon. Pero kasabay nito, naisip ko rin na hindi niya intensyon na sadyang idamay ako sa ganitong gulo. At kahit pa siya ang dahilan, alam kong mas malaki ang kasalanan ko. Dahil hindi ko sinabi kay tatay ang totoo mula sa simula. Okay lang. Huwag mo na lang ulitin, please. Sagot ko, pilit na kalmado. Oo, promise. Sorry ulit. Sinubukan kong mag-focus sa pag-aaral, pero hindi ko talaga kaya. Ang daming tanong sa isip ko. Paano kung hindi pa ito tapos? Paano kung may iba pang makaalam?
Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Pagkalipas ng 1 oras, narinig ko ang malalakas na yabag ni tatay papunta sa kwarto ko. Napatayo ako, kabado. Binuksan niya ang pinto nang hindi ko makatok. At nagulat ako sa ekspresyon niya. Hindi galit, kundi seryoso. "Leonard, may kailangan kang ipaliwanag," sabi niya, hawak ang cellphone niya. Tumigil ang paghinga ko nang makita ko ang screen. May bagong litrato. Hindi lang selfie namin ni Yui, kundi isang candid shot na kuha mula sa malayo. Kami, magkatabi, habang tumatawa. Hindi ko alam kung sino ang kumuha, pero malinaw na hindi na lang ito simpleng usapin ng selfie. "Leonard, sino ang kumuha nito? At bakit parang hindi lang ito ang alam ko?" Tanong niya, mas mahigpit ang tono. Hindi ako makapagsalita. Sa isip ko, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro. Sino ang kumuha ng litrato? At bakit parang may ibang tao na nagmamasid sa amin nang hindi namin alam? Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang damdamin ko'y parang isang tambol na walang tigil sa pagtibok sa kaba, habang naririnig ko ang mahinang yabag ng mga paa ni Papa papunta sa kwarto. Ang bawat hakbang niya ay tila malalakas na hampas sa dibdib ko. Sa isip ko, umaasa akong may milagro. Baka hindi niya nakita ang picture, baka may ibang nangyari. Pero alam ko sa sarili ko na wala na akong kawala. Nang bumukas ang pinto, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Si Papa, nakaraniwang tahimik at kalmado, ngayon ay punong-puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay tila apoy, at ang kilay niya ay nagdikit, na parang handa siyang sumabog anumang sandali. "Leonard," malalim ang boses niya, ngunit may bigat na tila nagbabanta. "Ano ito?" Sa kanyang kamay, hawak niya ang cellphone ko. At sa screen, malinaw na nakikita ang litrato namin ni Yui, isang selfie sa park habang nagmumilk tea. Sa likod namin, kitang-kita ang malaking Ferris wheel na naging simbolo ng outing na pinilit kong itago. Ang litratong iyon, na akala ko'y simpleng alaala lang, ngayon ay naging sanhi ng isang malaking gulo. "Pa! Hindi ko..." Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit agad niya akong pinutol. "Huwag mo akong bulahin, Leonard! Sinabi ko sa'yo, huwag kang maglalakwatsa ng hindi nagpapaalam. Ano itong ginagawa mo kasama ang Yui?" Ang boses niya ay tumataas, at ramdam ko ang bigat ng kanyang galit. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ang katotohanan, gusto ko lang mag-enjoy kasama si Yui. Isa siyang mabuting kaibigan, at nagpa siya kaming mag-outing nang hindi ko iniisip ang magiging epekto nito. Pero paano ko sasabihin iyon kay Papa? Alam kong hindi niya mauunawaan. "Pa, sorry po. Hindi ko po sinasadya." Mahina akong sambit. Ngunit alam kong hindi iyon sapat para pakalmahin siya. "Sinadya mo ito, Leonard. Alam mo kung bakit ako galit. Hindi lang dahil lumabas ka ng walang paalam, pero dahil sa kasinungalingan. Tinago mo ito sa akin. Pinili mong magsinungaling sa pamilya mo." May halong sakit ang boses niya, na tila hindi lang galit ang nararamdaman, kundi pagkadismaya na rin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi lang ito tungkol sa litrato. Hindi lang ito tungkol sa outing. Ito'y tungkol sa tiwala. Ang tiwala ni Papa na binalik ko dahil sa simpleng pagnanasa kong mag-enjoy. At iyon ang pinakamasakit. Ang makita ang disappointment sa kanyang mukha. "Pa, sorry po talaga. Hindi ko na po maulit." Muli kong pakiusap. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam kong hindi madaling maibalik ang tiwala na nawala. Tumalikod si Papa at tumingin sa bintana. Ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ay halos hindi ko kayanin. Parang ang buong kwarto'y puno ng tensyon na nagpapahirap sa paghinga. "Leonard, mahirap ang buhay natin. Hindi tayo mayaman. Pinagpapaguran ko ang bawat sentimong ginagastos mo.
Kaya ang hinihingi ko lang sa'yo ay respeto. Respeto sa akin, respeto sa pamilya mo. Mahina na ang boses niya, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Tumungo ako, hindi makatingin sa kanya. Sa isip ko, gusto kong sumigaw, magpaliwanag, sabihin sa kanya na hindi ko ginusto ang masaktan siya. Pero anong silbi ng mga salita kung nasira na ang tiwala niya? Naputol ang katahimikan nang dumating si Mama. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya, halatang nag-aalala. Si Papa, napuno pa rin ng galit, tumingin kay Mama na parang hinahanap ang kumpiyansa. Leonard, lumabas ng walang paalam at tinago niya ito sa atin. Tingnan mo ang litrato sa cellphone niya, sabi ni Papa habang iniaabot ang cellphone kay Mama. Ang ekspresyon ni Mama'y nag-iba, hindi galit, pero halatang dismayado. Leonard, mahina niyang sabi. Ngunit hindi niya na ituloy. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong sakit na naramdaman ni Papa. Mas masakit iyon kaysa sa sigawan. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko si Yui. Kasama niya ako sa litrato. Paano kung malaman ni Papa na siya ang nag-aya? Paano kung isipin niyang masama siyang impluwensya? Hindi ko siya kayang madamay sa gulong ito. Pa, ako po ang may kasalanan. Ako po ang nag-aya. Huwag niyo pong isama si Yui dito, sabi ko. Sinubukan kong akuin ng lahat ng sisi para lang protektahan siya. Ngunit bago pa makasagot si Papa, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang notification ang lumitaw na tila nananadya. Ang pangalan ni Yui ang nasa screen at ang message niya'y malinaw na nabasa ni Papa. Leonard, sinabi mo na ba sa kanila? Sorry kung napasama ka. Napakabilis ng reaksyon ni Papa. Binuksan niya ang message thread at doon na ako tuluyang nanlamig. Ang buong usapan namin ni Yui, lahat ng plano, lahat ng detalye ng outing, lumitaw sa harap ni Papa. At sa dulo ng thread, may isang larawan na hindi ko inaasahang makita. Isang litrato namin ni Yui, pero hindi selfie. Kuha ito mula sa malayo, na parang may sumusunod sa amin. Ang litrato'y madilim, pero malinaw ang itsura namin. Magkasama, nagtatawanan. Sino ang kumuha nito? Paano ito napunta sa cellphone ko? Leonard! Boses ni Papa, biglang nag-iba. Hindi na galit, kundi puno ng alanganin. Sino ang kumuha ng litratong ito? Hindi ko alam ang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ako ang kumuha, at hindi si Yui. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na mas malaki pa sa galit ni Papa. Sino ang nagmamatsyag sa amin? At bakit? Hindi ko maalis sa isipan ko ang nangyari kahapon. Pabalik-balik sa isip ko ang mukha ni Tatay. Ang mukha na puno ng galit at pagkabigo. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog. Pero nagising ako kinabukasan na may bigat sa dibdib. Ngayon, kailangan kong harapin ang araw na ito. Kahit na parang ang hirap bumangon. Pagdating ko sa paaralan, agad kong nakita si Yui. Nakangiti siya sa akin. Tila walang alam sa mga pangyayari sa bahay. Naglakad siya palapit sa akin. At kahit paano, ang presensya niya ay nakapagbigay ng konting ginhawa. Leonard, okay ka lang ba? Mukhang may iniisip ka. Tanong ni Yui habang inaayos niya ang strap ng kanyang bag. Wala naman. Medyo pagod lang sa schoolwork. Sagot ko. Pilit nang umiti. Alam kong hindi siya madaling malinlang. Pero wala akong lakas na pag-usapan pa ito. Sa klase, mahirap mag-concentrate. Ang isip ko ay naliligaw. Mga tanong na umiikot-ikot. Paano ko aayusin ang sitwasyon sa bahay? Paano ko maipapaliwanag kay Tatay ang tunay na nangyari sa outing na yon? Hindi ko naman intensyon na itago ang aming kinuha ng mga larawan. Lalo na ang isa kung saan masaya kaming magkaibigan. Pero alam kong hindi iyon ang nakita ni Tatay. Ang nakita niya ay isang lihim, isang bagay na hindi ko sinabi sa kanya.
Habang naglalakad kami ni Yui pauwi, naisip kong ito na ang tamang oras para ipaalam sa kanya ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko na kaya itong itago. Kailangan kong may makausap, kahit hindi niya lubos na maiintindihan ng lahat. Yui, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula ko, habang nararamdaman ko ang pag-aalinlangan sa sarili. Sige, ano yon? Tanong niya. Habang naglalakad kami sa park na madalas naming tambayan, inilabas ni tatay ang galing sa phone ko na mga picture. Wala siyang idea tungkol sa outing natin. At galit na galit siya. Paliwanag ko, sabay buntong hininga. Ano? Bakit naman siya magagalit? Hindi naman masama ang ginawa natin, di ba? Gulat na tugon ni Yui, habang tinitingnan ako ng may pag-aalala. Nakita niya ang mga larawan at iniisip na may itinatago ako. Lalo na yung isa, yung tayo na magkasama at masayang masaya. Akala niya may hindi ako sinasabi. Kailangan kong harapin ito, pero hindi ko alam kung paano. Sagot ko, na halos pabulong. Leonard, hindi mo kasalanan yun. Alam mo, minsan masyado lang silang protective. Pero alam ko, eventually, maiintindihan nila, sabi ni Yui, habang hinahawakan niya ang aking braso bilang suporta. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kailangan kong makausap si tatay, kahit gaano pa ito kahirap. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Nasa sala si tatay, abala sa pagbabasa ng dyaryo. Pinilit kong maging kalmado, kahit na ang kabog ng dibdib ko ay halos marinig ko na. Tay, pwede ba kitang makausap? Tanong ko, habang lumalapit sa kanya. Tumigil siya sa pagbabasa at tiningnan ako. Ano yun, Leonard? Tanong niya. Sa tono na hindi ko mawari kung magagalit o makikinig. Tungkol po dun sa mga larawan, hindi ko po intensyon na itago iyon. Yung outing namin ni Yui, wala kaming ginawang masama. Gusto ko lang sanang ipaliwanag. Sinimulan ko, habang bumibigat ang bawat salita. Leonard, hindi ko gusto na may itinatago ka sa akin. Masakit sa akin na hindi mo sinabi. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni tatay, habang pinipilit niyang kalmahin ang boses. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-iyak na gustong kumawala. Nagpatuloy ako. Tay, gusto ko lang pong sumaya. Wala po akong intensyon na maglihim. Hindi ko po naisip na magiging ganito. Biglang tinigil ni tatay ang pagsasalita at tumingin sa akin ng diretso. Leonard, alam kong gusto mo lang sumaya, pero sana huwag mo akong iwan sa dilim. Ako ang tatay mo. Dapat alam ko ang nangyayari. Naputol ang aming pag-usap nang biglang nagring ang telepono. Nagulat ako nang makita ang pangalan ni Yui sa screen. Hindi ko alam kung bakit siya tumatawag. Pero sinagot ko agad ito. Leonard, kailangan mo itong makita. Hindi ko alam, pero may kumakalat na picture natin online. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, sabi ni Yui, halos humihingal sa kabilang linya. Sa sandaling iyon, nag-iba ang lahat. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero ramdam ko ang bagong pagsubok na darating. Sa likod ng lahat ng ito, may isang misteryo na kailangang lutasin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko pa rin maialis sa isip ko ang mga nangyari noong nakaraang araw. Ang tindi ng galit ni tatay, na para bang bumagsak ang langit at lupa. Pero sa likod ng kanyang galit, alam kong may halong takot at pangamba. Hindi ko rin siya masisisi. Sa dami ng mga balita tungkol sa mga kabataang napapahamak dahil sa mga hindi inaasahang sitwasyon, siguradong ayaw niyang mapabilang ako roon. Habang pauwi ako mula sa eskwelahan, hindi ko maiwasang mag-isip ng paraan kung paano ko maipapaliwanag ang lahat kay tatay. Gusto kong sabihin ng totoo, na hindi naman talaga kasalanan ng lahat ng iyon.
Pero paano ko ba sisimulan? Lalo na't nadagdagan ang problema ko dahil sa nalamang lihim na picture namin ni Yui. Nang dumating ako sa aming bahay, nadatnan ko si tatay na nakaupo sa sala. Nakakross. Ang kanyang mga kamay sa dibdib at halatang hindi pa rin nawawala ang tensyon. Huminga ako ng malalim bago lumapit. Tay, pwede po ba tayong mag-usap? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango siya, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Naupo ako sa tabi niya at nagsimula akong magpaliwanag. Tay, tungkol po doon sa picture. Hindi ko po intensyon na itago yun sa inyo. Nagulat rin po ako nang makita ko yun sa phone ko. Nagpunta po kami ni Yui sa isang lugar na gusto niyang ipakita sa akin. Sabi niya, masaya roon at makakatulong sa akin na makapag-relax mula sa stress sa school. Paliwanag ko. Hindi pa rin siya umiimik, kaya nagpatuloy ako. Hindi ko po alam, nakukunan niya iyon ng picture. Naisip ko po na baka naman walang masama dahil simpleng lakad lang naman iyon. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kayo nagalit. Pasensya na po talaga, tay. Tahimik pa rin si tatay. Naramdaman ko na lang ang pagpatak ng luha sa aking pisngi. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot, kaba, o sa bigat ng sitwasyon naming mag-ama. Maya-maya pa'y nagsalita na rin siya. Leonard, anak, hindi ko naman sinasadyang magalit ng ganito. Natakot lang ako na baka mapahamak ka. Alam mo namang nag-iisa ka na lang sa buhay ko. Ayoko lang na mangyari sa'yo ang mga nangyari sa iba. Tumango ako, naiintindihan ko ang kanyang saloobin. Oo nga po, tay. Pasensya na po talaga. Hindi ko na po uulitin. Ngumiti siya ng bahagya at doon ko nakita na unti-unti nang lumalambot ang kanyang puso. Pero anak, sana naman ay magtiwala ka rin sa akin. Kung may ganitong mga bagay, mas mabuting sabihan mo ako agad para maiwasan natin ang mga ganitong sitwasyon. Opo, tay. Promise ko po yon. Sagot ko ng may determinasyon. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang bumalik sa dati ang aming relasyon ni tatay. Mas naging bukas na rin ako sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa buhay ko. Sinikap kong magparamdam kay Yui na mas mabuting maging maingat kami sa aming mga kilos. Lalo na't may mga bagay na hindi dapat basta-basta inilalantad. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa aking kwarto, biglang nag-ring ang aking cellphone. Si Yui ang tumatawag. Agad ko itong sinagot at sa kabilang linya, naramdaman ko ang kanyang kaba. Leonard, may problema tayo. Sabi niya, halatang aligaga. Ano yon, Yui? Tanong ko. Nag-aalalang. Baka may nangyari na naman. Yung picture natin. May nag-upload sa social media. Hindi ko alam kung sino, pero kumalat na siya. Marami nang nakakita. Saad niya. Halos umiiyak na. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano nangyari iyon? Ang alam ko, ako lang at si Yui ang may kopya ng larawan. Biglang bumalik ang kaba at takot na naramdaman ko noon nang mahuli ako ni tatay. Pero ngayon, mas malala ito. Alam kong hindi ko na ito kayang itago pa sa kanya. Yui, kailangan kong sabihin ito kay tatay. Hindi na pwedeng maghintay pa. Sana maintindihan mo. Sambit ko bago ibaba ang tawag. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan si tatay. Nakasalukuyang nanonood ng balita. Huminga ako ng malalim at tumabi sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Halatang nagtataka kung ano ang problema. Tay, may kailangan po kayong malaman. Sabi ko, nanginginig ang boses. Nang simulan kong sabihin sa kanya ang nangyari, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kailangan kong manindigan at harapin ang mga konsekwensya ng aking mga aksyon. Hindi ko na alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Ang tanging alam ko lang, sa likod ng lahat ng ito,
mayroon pa ring pag-asa. At iyon ang kailangan kong panghawakan sa mga susunod na araw. At sa pagkakataong iyon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, sino nga ba ang nag-upload ng larawan namin ni Yui? Pagkatapos ng mahabang araw na tila walang katapusan, bumalik ako sa kwarto ko nang biglang bumukas ang pintuan. Si tatay, malamig ang tingin, mabigat ang pananalita, ang pumasok. Hawak niya ang cellphone na sigurado akong akin. Hindi ko alam kung paano niya nakuha iyon. Pero alam kong hindi maganda ang mangyayari. Tumayo ako mula sa kama, pilit na nagpapaliwanag. Leonard, simula niya. Mababa ang boses, ngunit puno ng galit. Ano tong nakita ko sa cellphone mo? Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Hindi ko inasahan na makikita niya ang mga litrato namin ni Yui. Mga litrato kung saan magkasama kami sa isang outing na lingid sa kanyang kaalaman. Hindi ko sinabing pumunta ako sa beach kasama si Yui nung Sabado dahil alam kong magagalit siya. Ang outing na iyon ay ideya ni Yui. Isang biglaan, isang bagay na pang stress relief daw. Napapayag niya ako matapos ang ilang linggo ng pag-aaral at pressure sa eskwela. Sinabi niya na sagot niya lahat. Kaya pumayag ako kahit alam kong hindi iyon tama. Pero ngayon, narito si tatay, hawak ang ebidensya. Ang mga litrato namin ni Yui na masayang nagtatampisaw sa dagat. Mga selfie na puno ng ngiti. Lahat ng iyon ay nasa screen ng cellphone ko. Leonard! Ano tong pinagagawa mo? Sinabi ko sa'yo, di ba, na huwag kang basta-basta sumama kung kani-kanino. Lalo na kung hindi ko alam. Paano kung may nangyari sa'yo? Paano kung naaksidente ka roon? Walang nagsabi sa akin. Hindi naman ano? Putol niya sa akin. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit ako nagagalit? Hindi ito tungkol sa outing lang, Leonard. Tungkol ito sa tiwala. Tiwala na sinira mo. Tumahimik ako. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Oo, alam kong mali ang ginawa ko. Pero sa isip ko, hindi ko naman sinadya. Wala akong balak na saktan siya. Pero hindi ko rin maitatanggi na sinira ko nga ang tiwala niya. Tatay, sorry, hindi ko sinasadya. Pagmamakaawa ko. Pero halatang hindi sapat ang mga salitang iyon para mapawi ang galit niya. Lihim mo nang ang ginawa. Tapos ganito pa. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang Yui na yan? Kilala mo ba talaga siya? O sumama ka lang sa kanya dahil gusto mo? Hindi mo ba iniisip ang mga consequences ng ginagawa mo? Sunod-sunod ang mga tanong niya na parang wala siyang intensyong hintayin ang sagot ko. Kilala ko si Yui, sa tingin ko. Magkaibigan kami. Kahit hindi siya ganoon ka-close sa pamilya ko. Pero sa totoo lang, hindi ko pa rin lubos na kilala kung ano ang iniisip niya o kung ano ang mga pinanggalingan niya. Alam ko lang na masaya siya, adventurous, at laging may ideya kung paano gawing exciting ang bawat araw. Tatay, hindi ganun si Yui. Mabait siya at... Mabait? Kung mabait siya, bakit hindi siya dumaan sa akin? Bakit hindi siya nagpaalam? Kung talagang iniisip niya ang kapakanan mo, bakit kayo naglihim? Napaisip ako. Alam kong may punto si tatay, pero ayokong ipagtanggol ang sarili ko nang hindi rin ipinagtatanggol si Yui. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga tanong niya. Pakiramdam ko, nasa pagitan ako ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng pagiging anak na dapat sumunod sa magulang. At ang mundo ng pagiging kaibigan na dapat ipaglaban ang relasyon sa iba. Sorry na, hindi na mauulit. Bulong ko. Inaasahan na magpapatawad siya kahit papaano. Pero imbes na lumambot ang ekspresyon niya, nakita kong mas lalong tumindi ang galit. Kinuha niya ang cellphone ko, binuksan ang gallery, at ipinakita ang isang litrato na ikinagulat ko.
Paano mo ipapaliwanag to? Tanong niya, kasabay ng pag-ikot ng screen sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Ang litrato na itinuturo niya ay kakaiba. Hindi ito galing sa outing namin ni Yui. Isa itong litrato kung saan magkasama kami sa isang lugar na hindi ko matandaan na napuntahan namin. Sa litrato, may hawak si Yui na envelope, habang nakatingin siya sa akin na parang may sinasabi. Pero ang pinaka nakakagulat, ang envelope na hawak niya ay may pangalan ng pamilya namin. Hindi ko alam yan. Sagot ko, pero halata sa boses ko ang pag-aalinlangan. Hindi ko matandaan ang eksaktong oras kung kailan kinuna ng litrato na iyon. Hindi ko rin alam kung bakit may envelope na may pangalan ng pamilya namin. Hindi mo alam? Leonard, hindi ko alam kung anong pinasok mo, pero sigurado akong may tinatago ka. Hindi lang outing ang pinag-uusapan natin dito. Ano tong koneksyon ni Yui sa pamilya natin? Hindi ako makapagsalita. Biglang bumigat ang kwarto, parang lahat ng hangin ay nawala. Ano bang ibig sabihin nito? Bakit may ganitong litrato? At paano ito napunta sa cellphone ko? Tatay, hindi ko alam. Wala akong alam tungkol dyan. Ulit ko, ngayon ay mas mahina ang boses. Ngunit hindi siya nakinig. Lumabas siya ng kwarto. Dala ang cellphone ko. Naiwan akong nakatulala. Ang utak ko ay puno ng tanong. Ano ba ang alam ni Yui tungkol sa pamilya namin? At bakit tila may tinatago siya na hindi ko alam? Hanggang sa sumunod na araw, hindi ko na siya nakita. Tinatawag ko si Yui sa messenger, pero hindi siya sumasagot. Sa bawat oras na hindi siya nagre-reply, lalong dumadami ang tanong sa isip ko. Naalala ko ang mga ngiti niya, ang kasiyahan namin sa outing. Pero ngayon, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Muli kong tinanong ang sarili, ano ang koneksyon niya sa pamilya namin? At bakit parang may alam si tatay na hindi niya sinasabi? Alam kong hindi matatapos ang usapan namin ni tatay ng ganito lang. Pero ang mas kinakatakutan ko ngayon ay ang mas malalim na katotohanan na maaaring nakatago sa mga litrato. Hindi ko inasahan ang magiging reaksyon ni tatay nang makita niya ang litrato namin ni Yui. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano niya ito nahanap. Ang tanging sigurado ko lang ay naitago ko ito sa likod ng aking cabinet, sa loob ng lumang kahon na puno ng mga gamit na akala ko'y hindi na mapapansin. Pero sa isang iglap, parang lumiliit ang mundo ko habang pinapakita niya ang larawan sa harap ko. Ang bawat detalye nagiging mas malinaw sa kanyang galit na ekspresyon. Leonard, ano ang ginagawa mo sa lugar na yan? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng disappointment. Sino ang babaeng yan? Bakit mo itinago ito sa amin? Napalunok ako. Sa litrato, makikita kaming dalawa ni Yui sa isang art exhibit na hindi ko sinabi sa kanila. Alam kong hindi nila gusto ang ideya na may napupuntahan ako na hindi nila alam. Lalo na't kasama ko ang isang taong hindi nila kilala. Pero ang exhibit na iyon ay espesyal para sa akin. At si Yui lang ang nagbigay ng lakas ng loob na pumunta roon. Tatay! Hindi ko intensyon na itago ito sa inyo. Alam mo naman na mahilig ako sa sining. At si Yui lang ang nakakaintindi sa akin sa bagay na, yon! Paliwanag ko. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit nanginginig ang tuhod ko. Pero bakit mo kinailangang itago sa amin? Bakit hindi mo man lang ito sinabi? Tanong niya muli. Ang mga mata'y nagliliyab. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, na para bang sinasakal ako ng sariling konsensya ko. Sa isang banda, naroon ang takot na baka hindi nila maintindihan ang pagkahilig ko sa sining, lalo na't ang exhibit na iyon ay may mga kontrobersyal na tema. Sa kabilang banda, naroon ang pagnanasa kong ipahayag ang sarili ko ng malaya, sa paraang hindi ko pa nagagawa sa kanila.
Alam mo, Leonard, hindi ko matatanggap ang pagsisinungaling mo sa amin. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang ganitong klaseng pananahimik. Patuloy ni tatay. Ang tono niya'y naging mas malamig. Sa kabila ng lahat, si Yui lamang ang nasa isip ko. Hindi ko mapigilang mag-alala sa kanya. Paano kung malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa aming lihim na lakad? Paano kung maapektuhan ang relasyon namin dahil dito? Habang iniisip ko ito, biglang tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Yui. Binuksan ko ito at nabasa ang mga salitang, "Leonard, may nangyari. Kailangan kitang makausap." Naguluhan ako. Ano ang ibig sabihin ni Yui? Ano ang nangyari? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa kabila ng galit ni tatay, hindi ko maiwasang maging abala sa pag-iisip sa posibleng problema ni Yui. "Bakit ka tahimik? Sagutin mo ko, Leonard." Malakas na sabi ni tatay, nang makitang hindi ako nakikinig sa kanya. "Sorry tay, kailangan ko munang alamin ito." Sabi ko. Sabay tayo mula sa kinauupuan. Nagdesisyon akong lumabas ng bahay kahit pa alam kong hindi ito tama. Pero sa pagkakataong iyon, mas matimbang sa akin ang alalahanin ang kalagayan ni Yui. Sa labas, pinindot ko ang numero ni Yui at sinubukang tawagan siya. Ilang segundo lang ay sinagot niya ito. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses sa dami ng kaisipang bumabagabag sa akin. "Yui, anong nangyari?" Tanong ko, puno ng pag-aalala. "Leonard, may nakakita sa atin sa exhibit. Ipinadala nila ang litrato sa social media at ngayon, ang daming nagtatanong kung anong ginagawa natin doon." Sagot ni Yui, halatang nag-aalala at nataranta. Biglang nag-iba ang lahat. Hindi na lang tungkol sa galit ni tatay ang iniisip ko, kundi pati na rin ang posibilidad na malaman ng buong eskwelahan ang tungkol sa amin ni Yui. Paano kung mali ang intindihin ng mga tao ang pagpunta namin doon? Paano kung magdulot ito ng mas malaking problema? "Paano to, Leonard? Hindi ko alam ang gagawin." Dagdag ni Yui, halos umiiyak. Napapikit ako. Alam kong kailangan ko siyang tulungan. Pero paano? Sa kabila ng lahat ng alalahanin, isa lang ang malinaw. Hindi ko maaring pabayaan si Yui. Kailangan ko siyang protektahan. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Pag-angat ko nito, narinig ko ang boses ng isang taong hindi ko inaasahan. "Leonard, may kailangan kang malaman tungkol sa exhibit na yon. May mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito." Sa puntong iyon, alam kong hindi na lamang galit ni tatay ang problema ko. May mas malaki palang lihim sa likod ng lahat ng ito. Isang lihim na kailangan kong tuklasin bago pa man lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang bahagyang excitement. Isang pag-asang, baka may paraan pa para maisalba ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko napasok ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Isang simpleng larawan lang ang lahat. Ngunit para bang nagbago ang takbo ng mundo ko dahil dito. Nasa harapan ko si tatay. At kitang-kita sa mga mata niya ang galit na hindi ko inaasahan. "Leonard," simula niya. Mahigpit ang hawak sa cellphone ko. "Ano itong nakita ko?" Ay, napakagatlabi ako. Pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang larawang iyon. Larawang kinuha namin ni Yui sa isang lugar na hindi dapat naming pinuntahan. Sabi ko sa sarili ko noon na walang masama sa ginawa namin. Simpleng outing lang. Isang pagtakas mula sa mga responsibilidad. Pero ngayon, mukhang mali ang naging desisyon ko. "Pa, hindi naman masamang lugar yun," sagot ko, pilit na pinagtatanggol ang sarili. "Field trip lang ng klase." "Field trip?" Ulit ni tatay, hindi makapaniwala.
Sa amusement park? At bakit hindi ko alam ito? Sa sandaling iyon, napagtanto ko na walang lusot. Alam kong hindi kami dapat pumunta roon. Ang totoo, sinadya kong ikubli ang outing na iyon sa kanya dahil alam kong hindi siya papayag. Pero dahil sa tawag ng pakikipagsapalaran, pinili kong sumama kay Yui. Si Yui, ang kaklase kong laging may bagong ideya, siya ang nag-imbita sa akin. "Leonard, tara!" Sabi niya noon, puno ng sigla at pangako ng kasiyahan. "Magkakaroon tayo ng alaala na hindi mo malilimutan." Hindi ko naisip na ang alaala na iyon ang magiging sanhi ng problema ko ngayon. Nang gabing iyon, wala na akong nagawa kundi ang makinig sa mga litanya ni tatay. Ang bawat salita niya, parang palaso sa puso ko. Alam kong nagkamali ako, pero ang hindi ko alam ay kung paano ko ito itatama. Habang siya'y nagsasalita, bumalik sa akin ang mga alaala ng araw na iyon. Ang saya, ang halakhak, ang pag-aalala na baka mahuli. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalik sa isipan ko. Paano nga ba ito nalaman ni tatay? "Leonard, may ipinakita sa akin si Mang Ruben," sabi ni tatay. Binanggit ang pangalan ng aming kapitbahay. Nakunan daw kayo ng larawan ng CCTV sa labas ng park. Doon ko na-realize, maliban sa amin ni Yui, may ibang mata na nakakita sa aming lihim. Ang CCTV na iyon ang naging saksi sa aming pagtatago. Nang matapos ang sermon ni tatay, hindi ko magawang tumutol pa. Alam kong kailangan kong panagutan ang ginawa ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang sumunod na mga kaganapan. Kinabukasan, pumasok ako sa paaralan na puno ng kaba. Hindi ko alam kung paano haharapin si Yui, ang taong kasama ko sa larawan. Pagpasok ko pa lang sa gate, naramdaman ko na ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid. Parang may alam sila na hindi ko alam. "Leonard!" sigaw ni Yui mula sa likuran. Agad kong nilingon siya, at sa kanyang muka, may halong kaba at takot. "May kailangan kang malaman." Ano pa kayang masama ang maaring mangyari? Sapat na ang galit ni tatay para pagdaanan ko, pero mukhang may isa pang problema. Lumapit si Yui sa akin, hawak ang cellphone niya. "May nagpadala sa akin ng mga screenshots mula sa video," bulong niya, at ipinakita ang mga larawan sa screen. Sa mga larawan, kitang-kita kaming dalawa. Hindi lang sa park, kundi sa isang lugar na hindi ko maalala na pinuntahan namin. Isang lugar na tila hindi namin dapat naroroon. "Yui, saan ito?" tanong ko, puno ng pag-aalala. "Hindi ko alam, Leonard. Hindi ko maalala na nandun tayo," sagot niya, halatang naguguluhan. Pero ang sabi ng nagpadala, may ibang tao na kasama natin. Sa sandaling iyon, bumalik ang kaba sa dibdib ko. Sino ang taong iyon? At bakit kami kinunan ng larawan na hindi namin alam? Habang tinitingnan ko ang mga larawan, doon ko napagtanto na may mas malalim na bagay na nagaganap. Ang outing na akala ko ay simpleng pagtakas lang pala, ay may mas malaking misteryo sa likod. At ang larawang iyon, na nagdulot ng galit ni tatay, ay hindi lang basta outing. Sino ang taong iyon? At bakit kami kinunan ng larawan na hindi namin alam? Sapat na ang galit ni tatay para pagdaanan ko. Pero mukhang may isa pang problema. Ngayon, kailangan kong alamin kung sino ang taong iyon at ano ang tunay na nangyari sa araw na iyon. Ang kinakatakutan ko, baka mas malalim pa ang problema kaysa sa inaakala ko. Sa umagang iyon, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Madilim pa ang paligid, ngunit ang liwanag ng araw ay unti-unting bumabati sa akin sa pamamagitan ng mga siwang ng kurtina. Malungkot ang pakiramdam ko, na para bang may bumabagabag sa akin kahit na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ang mga nangyari kahapon ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ang pag-amin ni Yui,
ang galit ni tatay, at ang mga litratong pumukaw sa lahat. Nasa loob pa rin ako ng aking kwarto. Iniisip kung ano ang susunod kong hakbang. Dapat ba akong humingi ng tawad kay tatay? Dapat ko na bang sabihin sa kanya ang buong katotohanan? Ang mga tanong na ito ay parang mga dagat-dagatang hindi ko maisara ang mga talampas. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Si nanay. Leonard, bumaba ka na at mag-agahan. Naghihintay na sa'yo ang tatay mo. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko pababa. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-uusap ang mangyayari sa kusina. Ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Sa pagdating ko doon, naroon si tatay, tahimik na nakaupo sa harap ng mesa. Sa tabi niya ay si nanay, abala sa pag-aayos ng mga plato. Umupo ka, Leonard, sabi ni tatay, na tila sinusubukan ng kanyang tono na maging kalmado. May kailangan tayong pag-usapan. Umupo ako, ramdam ang panlalamig ng upuan sa aking likuran. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si tatay bago siya nagsimula. Alam mo, hindi kita pinapagalitan dahil sa paglabas mo kasama si Yui. Ang hindi ko lang matanggap ay ang pagkakaroon mo ng lihim sa amin. Naramdaman ko ang kirot ng kanyang mga salita. Tay, hindi ko po intensyon na itago sa inyo ang mga litrato. Isa lang po iyon sa mga bagay na hindi ko inaasahang makikita ninyo. Nagpatuloy siya. Leonard, alam kong may mga bagay na gusto mong gawin nang hindi mo kami kasama. Pero sana'y malaman mo na nandito kami para sa'yo. Hindi mo kailangang maglihim. Tumango ako. Ngunit ang totoo ay hindi pa ako handang sabihin ng lahat. Lalo na ang tungkol sa dahilan kung bakit kami nag-outing ni Yui ng palihim. Nagsimula ang lahat ng may proyekto sa paaralan na kung saan kailangan naming gumawa ng video tungkol sa unang pag-ibig. Pumayag si Yui na maging bahagi ng video. Ngunit hindi ko akalain na magiging mas malalim ang aming samahan. Sa gitna ng pag-uusap, biglang may tumunog na telepono. Si Yui. Hindi ko inaasahan na tatawag siya sa ganitong oras. Nagpaalam ako kay tatay at saglit na umalis sa mesa para sagutin ang tawag. Bakit ka tumatawag? Tanong ko. Pilit na tinatago ang kaba sa aking boses. Leonard, may problema. May nakita akong post online tungkol sa mga litrato natin. Hindi ko alam kung paano iyon kumalat. Kailangan natin itong ayusin bago pa lumala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano? Paano nangyari iyon? Ang sabi, may nag-leak ng mga files mula sa school computer natin. Hindi ko alam kung sino, pero marami nang nakakita. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang telepono. Lumabas na ang lihim na outing namin sa mas maraming tao kaysa sa inaakala ko. Isang lihim na sanay sa pagitan lang namin ni Yui at ng ilang kaklase. Ngayon ay naging usapan ng buong bayan. Pagbalik ko sa kusina, hindi ko na alam kung paano ko haharapin si tatay. Alam kong kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit paano kung lalo siyang magalit? Leonard, may problema ba? Tanong ni nanay. Na tila napansin ang aking pagkabalisa. Hinihintay ni tatay ang aking sagot. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Hindi ko alam kung paano ko ito aaminin sa kanila. Ngunit alam kong ito na ang tamang oras. Tay, may kailangan po akong sabihin. Simula ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ng buong buo, biglang may kumatok na naman sa pintuan. Ang mga pulis. Leonard, may kailangan kaming itanong sa'yo. Sabi ng isang opisyal, hawak ang isang piraso ng papel na tila may kinalaman sa aming outing ni Yui. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ngunit alam kong ito na ang simula ng mas malaking problema. Ang pakiramdam ng pagkalito at takot ay bumalot sa akin. Ano ang mangyayari kung malaman ni tatay ang lahat?
Paano ko aayusin ang gulong ito? Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay lang ang alam ko. Hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa. Ngunit ang tanong, sino ang tutulong sa akin? Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ganitong punto. Ang simpleng outing namin ni Yui ay nauwi sa isang gulo na hindi ko inaasahan. Habang nakaupo ako sa harap ng dining table, naririnig ko ang malakas na hakbang ni tatay papalapit. Ang tunog ng sapatos niya sa sahig ay parang martilyong tumatama sa utak ko. Ang malamig na pawis sa likod ko ay tila hindi maubos. Alam kong hindi na ako makaakaligtas. Leonard! Malalim ang boses niya nang tawagin ang pangalan ko. Tumigil siya sa harap ko at ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Hindi ko magawang tumingala. Ang tingin ko ay nakapako sa lamesa. Parang may nakasulat na sagot doon kung paano ko maipapaliwanag ang lahat. Pero wala. Wala talaga. Anong ibig sabihin ng larawan na ito? Tanong niya, sabay hampas ng cellphone niya sa lamesa. Ang screen ay nakabukas pa rin at kitang-kita ko ang litrato namin ni Yui. Nasa harap kami ng isang amusement park. Nakangiti. Hawak ang cotton candy na parang walang problema sa mundo. Sa likod ng larawan ay ang malaking Ferris wheel, kumikinang sa liwanag ng araw. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng litrato. Ang alam ko lang, hindi niya ito dapat nalaman. Ang outing namin ni Yui ay lihim. Isang bagay na hindi ko sinabing ang gagawin ko. Sinabi ko kay tatay na pupunta lang ako sa library. Mag-aaral para sa nalalapit na exam. Alam kong mahigpit siya pagdating sa mga ganitong bagay. Ayaw niyang gumimik ako, lalo na kung kasama ang mga kaibigan. Focus sa pag-aral, ang palagi niyang sinasabi. Pero sa araw na iyon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Si Yui ang nag-aya at gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. Kaya sumama ako. Leonard, sagutin mo ako! Bakit mo ako niloloko? Sinabi mo sa akin na mag-aaral ka sa library, pero tingnan mo ang sarili mo. Nagsisinungaling ka sa akin! Sigaw ni tatay. At naramdaman ko ang bigat ng kanyang galit. Tay, hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang pong mag-enjoy kahit sandali. Hindi naman po ito masama, di ba? Sagot ko. Kahit alam kong walang halaga ang mga salitang iyon. Hindi masama. Hindi masama ang magsinungaling sa akin. Hindi masama ang lumabag sa mga utos ko. Leonard, hindi kita pinalaki para maging ganito. Ang tono ng boses niya ay parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Sa gilid ng lamesa, nakita kong umiwas ng tingin si nanay. Alam kong gusto niyang magsalita, pero nanatili siyang tahimik. Hindi siya kailanman nakikialam kapag galit si tatay. Palaging siya ang tagapamagitan, ang tinig ng pag-unawa. Pero sa pagkakataong ito, pinili niyang manahimik. Siguro, alam niyang hindi ko maipagtatanggol ang sarili ko. Tay, sorry na po. Hindi ko na po uulitin. Pangako ko po sa inyo. Ang boses ko ay puno ng pakiusap, pero hindi niya ako nilingon. Hindi ito tungkol sa pangako, Leonard. Tungkol ito sa tiwala. Hindi mo na mababawi ang nasira mong tiwala sa akin. Hindi ko alam kung paano kita paniniwalaan mula ngayon. Tumalikod siya. At para bang mas mabigat ang kanyang hakbang palayo kaysa kanina. Ang dining room ay biglang naging napakatahimik. Si nanay ay patuloy na nag-iwas ng tingin. Ako naman, nakatitig pa rin sa litrato. Ang saya ng mukha ko sa larawang iyon ay parang isang pangungutya sa sitwasyong kinalalagyan ko ngayon. Pero sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag sa akin. Paano nakuha ni tatay ang litrato? Hindi kami nag-upload ni Yui ng anumang larawan sa social media. Sinigurado ko iyon. Ang outing namin ay lihim. At wala kang makikita ni isang pahiwatig na nangyari iyon. Kaya paano? Paano niya nalaman?
Tumayo ako mula sa upuan at dahan-dahang lumapit kay nanay. Nay, alam niyo po ba kung paano nakuha ni tatay ang litrato? Tanong ko. Bumulong na parang takot na marinig ni tatay ang usapan namin. Hindi agad sumagot si nanay. Tumingin siya sa akin at may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Parang may itinatago. Leonard! Siguro mas mabuti kung... Hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang bumalik si tatay sa dining room. Sa tingin mo hindi ko malalaman? Akala mo ba maililihim mo ito sa akin? Tanong niya. Pero sa pagkakataong ito, ang tono ng kanyang boses ay hindi na galit. May halong lungkot. Tay, paano niyo po nalaman? Tanong ko. At ang takot sa dibdib ko ay muling bumalik. Humugot siya ng malalim na hininga bago sumagot. Leonard, hindi lang ito tungkol sa litrato. Hindi mo ba napapansin may mga bagay na hindi mo pa naiintindihan tungkol sa pamilya natin? At siguro, oras na para malaman mo. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti siya, pero hindi yun masayang ngiti. Hindi ako ang kumuha ng litrato, Leonard, pero kilala ko kung sino. At ang taong iyon ay may dahilan para gawin ito. Nanlamig ang buong katawan ko. May kung anong hindi tama sa mga sinasabi niya. Sino ang taong tinutukoy niya? Bakit may kumuha ng litrato namin ni Yui? At ano ang dahilan nito? Tay, sino po? Sino ang kumuha ng litrato? Tanong ko. Halos hindi ko makontrol ang boses ko dahil sa kaba. Hindi sumagot si tatay. Sa halip, humakbang siya palapit sa akin at pabulong niyang sinabi ang isang pangalan. Ang pangalan na iyon ang nagpatigil ng mundo ko. Ang pangalan na iyon ang nagbigay ng twist sa buong sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Pero isang bagay ang sigurado. Ang lihim na outing namin ni Yui ay hindi na lang basta simpleng problema. Ito ay simula ng isang mas malaking gulo.